Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, gusto ko naman ituro sa inyo kung paano ba natin magagamit si GCredit pambayad kay TikTok Shop. If you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. But before that, if you want to know more about GCash features, ay meron akong playlist ito guys sa aking YouTube channel. And meron din akong mga videos guys about kay TikTok Shop, kung paano nyo magagamit na yung mga ibang e-wallet services natin kay TikTok Shop. So, ngayon guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano ko gagamitin si GCredit pambayad kay TikTok Shop. Kasi sa nakaraang video ko, ay meron akong ginawa yung ginamit kong pambayad si GGives. So, meron nagtatanong doon na hindi daw gumagana sa kanila yung GGives pambayad sa TikTok Shop. So, meron ako sinabi doon na dapat pasok siya sa minimum purchase amount ni GGives. Hindi siya katulad dito kay GCredit. Pwedeng isa lang bilhin mo worth 200, worth 300, or 100 pesos, pwede. Kay GGives kasi hindi ganon. Kailangan pasok doon sa minimum purchase amount. Katulad sa akin, 4,000 yung aking limit credit kay GGives, pero pwede ko magamit minimum of 2,000 pataas. So yun, nung ginawa ko yun guys, nabayaran ko yung aking mga in-order sa TikTok Shop gamit yung GGives. At tapos ko na siyang bayaran kasi pinili ko doon is yung 6 months na pwede mo siyang bayaran ng tuloy-tuloy. So dito naman, order tayo gamit si GCredit. So dito guys, umorder ako worth 500 plus lang. At pagdating dito sa payment, kung napapansin nyo, cancellation successful kasi nung unang ginawa ko to, hindi pumapasok agad yung OTP o one-time password. So inulit ko siya hanggang sa nakuha ko na. So after nun guys, kung pupunta na kayo sa may order summary at pipiliin nyo na si GCash, i-click nyo lang yung continue. So pagdating nyo dito sa may continue, ito yung una kong dapat nababayaran, pero since hindi nga agad pumapasok yung OTP, so inulit-ulit ko siya. And then after that, nung naulit ko na siya, so nung naka-receive na ako ng OTP, dumirekta na ako sa sa pagbabayad. At dito guys, kung napapansin nyo, ito yung last ko na ginawa. 508 na lang yung total na babayaran ko. Sa kanina, 523 nakalagay kasi yun yung una kong ginawa. At ngayon, 508 na lang. Kasi parang ginawa ko to guys mga 11 PM kung daw nagkakamali. So, kung dito guys, napapansin nyo, sa confirm payment, lalabas si GCash, GCredit, and si GGives. Pero hindi mo magagamit si GGives kasi nga, kailangan ko ng 2,000 minimum purchase amount. Pero dahil 500 plus lang yung aking magagamit or babayaran, so si GCredit yung magagamit ko. So, meron na akong credit balance na lang na 1,300. Pero, ang alam ko nito kasi nag-upgrade nga yung GCredit ko from 2,000 na limit to 4,000. Kaya, nadagdagan siya. Then, after nun, ito na, bayad na siya. So, mag-proceed ulit tayo sa TikTok Shop. So, view lang natin yung order. So, successful na siya. And then, dito kay GCredit, nabawasan na ako ng 508. So, yan na lang yung remaining credit limit ko. O 828. Nakagamit na ako ng 3,171 out of 4,000. So, ayan guys. So, ganun lang siya kadali. Kung tutusin, mas maganda talaga si GCredit kasi any amount pwede mo magamit. Pero one-time payment kasi siya in the next month. Hindi katulad kay GGives kung ang mabibili mo kay TikTok Shop ay pasok doon sa minimum purchase, ay pwede mo siyang bayaran ng every month. Kung ano yung pipiliin mo, 6 months, 9 months, or 3 months, ganon. So, yun ang difference nilang dalawa. So, ayun lang. So, dito guys, pwede siyang gamitin kay TikTok Shop. Parehas. So, ayun lang. I hope na nakatulong itong video ko for today. And thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!